na lang yung gagamitin ko sa gagawin nating animation. Gagawa na lang siguro ako ng hiwalay na tutorial video kung paano ko ginagawa yung pag-drawing ng character. Sinabi ko pala to? So hi guys! Welcome sa panibago nating video tutorial. So for today po ipapakita ko na sa inyo kung paano ako nagdo-drawing ng character or mga poses kagaya ng mga to gamit yung Ibis Paint. So, ang gamit ko nga pala ngayong device is yung cellphone ko. Bale, naka-open na yung Ibis Paint ko dito. Click lang natin itong may gallery. So, first, pipili tayo ng canvas na gagamitin natin kung saan tayo magdo-drawing. Pindutin lang natin tong plus icon dito. Pwede kayong mamili dito kung anong size ng canvas yung gusto nyong gamitin. Kung ang purpose nyo is for animation, then piliin nyo po itong 9x16. Then kapag pala pinindot nyo to, may mga lalabas ulit na mga choices. Nakalagay dito yung mga pwede nyong pagpilian na resolution. Ito yung nagsasabi kung gaano magiging kalinaw o sharp yung magiging drawing sa inyong canvas. So meron ditong SD, 2K, 3K, and 4K. Bali ang pinakamalinaw dyan is yung 4K. Pero kapag kasi yan ang pipiliin natin, there's a chance na mag-lag yung device na gamit natin. Kasi the more na malaki yung resolution, the more na malaking storage yung hahatakin sa storage ng ating device, na pwedeng ikabagal ng device natin habang nasa drawing process na. Hala, Ate Abby, ayoko mag-lag device ko. Ano kayang pwedeng piliin? Kung gusto nyo na malinaw yung kalabasan ng mga drawing nyo, pero at the same time, smooth ang drawing process, then nire-recommend ko po na piliin itong 2K or 3K. Bali, yung gagamitin ko ngayon is yung 3K. Okay, ayan, magdo-drawing na tayo. Yung gagamitin ko palang brush is itong soft mapping pen bleed. Ayan, sa mga nagtatanong po kung anong pen yung gamit ko sa Ibis Paint. So, ang unang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng sketch. Pero bago yon, make sure po natin na naka-on at maximum yung stabilizer natin. Para nang sa ganon, maging pulido yung bawat linya na gagawin natin at hindi mukhang nanginginig. So, ganito pala ako mag-sketch. Nagdo-drawing muna ako ng bilog, then naglalagay ako ng guhit sa gitna para magsilbing guide sa mukha ng karakter ko. Tsaka ako sinusunod yung buhok. Then, yung katawan. Wala pala akong ginagamit na kung anumang guide sa pag-drawing ng katawan. Kaya sorry kung wala akong maishishare sa inyo na kung anong technique. Kasi kung ano lang talaga ma-drawing ko, yun na talaga. Then, kapag pala may gusto kayong i-adjust sa sketch nyo, pwede nyong gamitin itong lasso tool. Ayan, so adjust lang natin to ng kaunti, Tapos, ayan, sinunod ko ng sketch yung mata, tas yung bibig at kilay. Bali itong sketch ito yung magsisilbi nating guide para sa pag-drawing natin mamaya ng line art. Then kapag satisfied na tayo sa sketch natin, pindutin lang natin to. Dito naman makikita yung mga layer. So as you can see, sa layer 1 natin din drawing yung sketch natin. Bali, ilo-lower lang natin yung capacity ng layer na to. And, i-rename na lang din pala natin para di tayo malito sa mga layer. Rename natin to na sketch. Next is mag-a-add tayo ng panibagong layer para naman sa line art. Bale, uunahin kong i-line art itong head ng ating character. Itong kulay brown pala yung ginagamit kong kulay sa line art. Tapos, adjust na rin natin tong kapal ng pen. Bale, sundan lang natin itong sketch natin. Ayan, kapag tapos na natin i-line art yung head ng character, add ulit tayo ng panibagong layer para naman sa line art ng body.
Okay, tapos na tayo mag-line art ng head at body. So, para pala maging organized ang ating pagdodrawing, no, gagamit tayo ng folder. Pindutin natin to, tas add folder. So, i-rename natin ito as post 1. Then, ipaloob natin tong mga nagawa nating line art sa loob nitong folder. Slide lang natin tong mga layer ng pakanan para mailagay sa loob ng folder. Tapos, sa taas ng folder, add ulit tayo ng panibagong layer para dito natin idodrawing yung line art ng mukha. Okay, so rename lang natin yan, no, para yun nga, di tayo malito. Then, i-close na muna natin tong layer ng face, ng mukha. Close din natin tong layer ng sketch. Then, add layer ulit, ipaloob sa folder, and dito na tayo magkukulay. Always remember pala, no, na dapat palaging nakailalim ang layer ng color sa layer ng line art. Kasi kapag nasa itaas ang layer ng color, ang mangyayari, masasapawan yung line art. So yun, alam ko naman na alam nyo na yun, pero baka kasi yung ibang beginners hindi pa alam. Kagaya ko, nung nag-uumpisa pa lang ako, di ko alam kung bakit nasasapawan ng color yung line art ko. Yun pala, dapat nasa ibabaw lagi yung line art. Yun lang, share ko lang naman. So gagamit tayo ng bucket tool, no, para mas mapadali ang ating pagkukulay. So ngayon guys, nag-bucket tool ako para kulayan itong part na to ng buhok ko. Pero kung makikita nyo, meron pang mga puti-puti sa gilid, may mga hindi pa nakulayan. So ang gagawin natin para sa susunod na magba-bucket tool tayo, wala ng puti-puti, click lang natin itong settings dito. Tapos adjust natin itong expansion. Then ayan, wala nang masyadong puti sa gilid. Ngayon naman, lagyan natin ng kaunting details yung drawing natin. Add ulit tayo ng layer. Tapos, iset natin yung layer na to sa blending mode na add. Itong blending mode na add, ito yung madalas gamitin kapag gusto natin magkaroon ng light effect yung drawing natin. Lower lang natin yung opacity. Then, pili tayo ng light color. Itong puti na lang. Tapos, lagay-lagay lang tayo dito para naman kahit papano may dating. Then, kung gusto nyo namang maglagay ng shadow, add lang ulit tayo ng layer. Tapos, iset natin sa multiply yung blending mode. Itong multiply, ito yung madalas na blending mode na ginagamit kapag naglalagay tayo ng mga shadow sa drawing. So, pili lang tayo ng dark na kulay. Itong maroon na lang yung gagamitin ko. Tapos, lagyan natin ng kaunting shadow itong drawing. Kung mapapansin nyo pala sa mga drawing ko, sa mga animations na ina-upload ko dito sa YouTube, sinasimplihan ko lang talaga palagi yung paggawa ng character ko. Para, hindi masyadong hassle. Kasi paulit-ulit kong dinodrawing paulit-ulit sa pagdrawing. So kung paulit-ulit ako maglalagay ng mga kung ano-ano, matatagalan ako. Pero kayo, pwede nyo pa yan pagandahin. Explore nyo lang yung pag-digital art. Sigurado, mas maganda pa dito yung magagawa nyo. So ayan, kapag satisfied na tayo sa drawing natin, save na natin siya as transparent PNG. Para kapag na-save na yung drawing, walang kasamang kahit na anong background. Then, para naman ma-save natin yung dinrawing natin kanina na mukha, i-close na muna natin yung folder ng pose 1. Tsaka natin i-open ulit yung layer ng face. Then, save as transparent ulit. Then, ayan na. Pwede na natin siya ilagay sa flip-a-clip para makapag-animate na. Pati Abi, gusto ko naman gumawa ng iba pang pose, pero gusto ko kaparehas pa rin ng itsura ng una kong drawing. Okay, so balik tayo sa IBIS Paint. Kapag magdodrawing naman tayo ng panibagong pose, i-duplicate lang natin tong folder na pose 1. Close natin, then yung bagong duplicate na folder, i-rename natin siya bilang pose 2. So, open natin tong bagong folder na to, no? Tapos, i-close na muna natin yung mga layer na to. Then, punta tayo sa layer ng body, bawasan natin yung capacity, tapos add ulit ng bagong layer. Sa layer na to, dito natin idodrawing yung panibagong pose na gusto natin. Kagaya na lang nitong idodrawing ko.
Kapag na-drawing na natin, balik lang tayo ulit sa layer ng body para burahin itong mga to. Then, ibalik natin sa 100 yung capacity, tapos i-merge na natin tong dalawang layer. Bale, mag-erase na lang tayo dito, no, kung sakaling may lagpas, tapos i-retouch na lang natin yung kulay, ganyan-ganyan. A few inches later. And tada! May panibagong pose na! So, ganun po ako mag-drawing ng character at poses gamit yung Ibis Paint. Sana po nakatulong kahit po paano, lalo na sa mga beginners. At pasensya na pala kung inabot ako ng 1 taon bago ko nagawa tong tutorial. Pero sabi nga nila, it's better late than never. Kung meron pa kayong maisasuggest sa process ng pagdodrawing ko, then kindly comment na lang po para mabasa rin ng iba at para sama-sama tayong matuto. Yun lang, see you sa next video. Ingat palagi ha, and bye-bye!